Ang komersyal na piloto na si Brodie Torrance ay isang dating piloto ng Royal Air Force mula sa Scotland na nagpalipad sa Trailblazer Airlines Flight 119 kasama ang 14 na pasahero at 3 miyembro ng cabin crew mula Singapore patungong Honolulu via Tokyo. Kabilang sa mga pasahero ang fugitive homicide suspect na si Luis Gasper na kasama ng isang opisyal ng RCMP, GRC patungong Canada. Alinsunod sa isang direktiba mula sa isa sa kanyang mga superior para mas mabilis na makarating sa paruroonan, kailangan ni Brodie na tumaan sa South China Sea, ngunit ang eroplano ay napinsala ng husto ng bagyo at isang flight attendant at opisyal ng RCMP ay napatay sa panahon ng pangyayari. Nag-emergency landing ang eroplano sa isang isla sa Pilipinas at ito ay sa Holo, Sulu, na kung saan ito ay pinamunuan ng mga rebelde. Sa New York City, tinawag ng board ng Trailblazer si Scarsdale, ang kanilang crisis manager. Nagpadala siya ng isang pribadong grupo ng militar upang iligtas ang mga pasahero dahil ayaw ng mga otoridad na magpadala ng mga tropa sa isla na kontrolado ng mga rebelde. Pumunta si Brodie sa gubat para humingi ng tulong, kasama si Luis. Sa isang abandonadong bodega, ini-wire ni Brodie ang telepono para tawagan ang kanyang mga superior at anak na babae para sabihin ang kanilang lokasyon. Nagtagumpay siya, ngunit inatake siya ng isang rebelde na kanyang napataob sa tulong ni Luis. May natagpuan silang isang site na ginamit ng mga rebelde para gumawa ng ransom video. Pagkatapos nito, tumakbo sila pabalik sa eroplano, ngunit napalibutan na ito ng mga rebelde. Kasama nito ang leader na si Dato Junmar na siyang pumatay sa mag-asawang Koreano na nagtangkang tumakas at nang-hostage sila sa mga naiwan na pasahero at tripulante para makakuha ng malaking ransom money mula sa kanilang mga pamilya. Pagkaalis ng grupo, dinaig ni na Brodie at Luis ang mga natitirang rebelde at pinilit silang ibunyag ang lokasyon ng kanilang pugad. Bago umalis, nag-iwan si Brodie ng sulat para ipaalam sa mga rescue team ang sitwasyon. Sa hideout ng mga rebelde, pinatay ni na Brodie at Luis ang mga gwarda at nagawang makuha ang mga hostage. Pinapapasok ang mga ito at ang tripulante sa isang bus. Nagpasya si Brodie na manatili sa likuran para gambolahin ang mga rebelde, ngunit siya ay nahuli nila ito. Nang malapit na siyang bitayhin, dumating ang rescue team na nagdulot ng matinding bakbakan sa mga tauhan ni Junmar. Sinabi ng rescue team kay Brodie na hindi maaaring makapadala ang airline ng isang formal na team para alisin sila sa isla sa loob ng isa pang 24 na oras at wala silang sapat na contingency money para makipag-ayos sa kanilang paglabas sa isla. Sinabi ni Brodie sa rescue team na mayroon siyang ibang plano. Umalik sila sa eroplano, pinamamahalaan ni Brodie at ang kanyang co-pilot na si Samuel Dele na pa-underin ang eroplano. Mabuti naman at gumagana pa ang makina nito, natipon nila ang lahat sa loob para sa paglipad. Nag-set up ang grupo ni Scarsdale ng Barrett M82 counter-material rifle para sa mas mataas na firepower, at kasama nito si Luis na lumaban sa mga tauhan ni Junmar. Pinili ni Luis na manatili sa likuran, upang pigilan ang mga puwersa ni Junmar, at nang sa ganon ay makasakay ang pangkat ni Scarsdale sa eroplano. Pinipigilan ni Luis ang pagtatangka ni Junmar at ng isang rebelde na pasabugan ang eroplano gamit ang isang RPG. Pagkatapos ng palitan nila ng putok, ay tumakas si Luis sa gubat na may dalang isang bag ng ransom money na dinala ng mga mersenaryo. Sa galit ni Junmar, sinubukan niyang gumamit ng isa pang RPG sa huling pagkakataon na sirain ang eroplano, ngunit si Brodie sa kabila ng tama sa binti mula sa shootout ay nagawang ilagay ang eroplano sa buong throttle na nagpapahintulot dito na makalipad ng ligtas at nadurog si Junmar sa mga gulong ng eroplano na siyang ikinamatay nito. Ang eroplano ay masyadong nasira at masyadong mababa na ang gasolina upang makagawa pa ng mahabang paglalakbay, ngunit pinamamahalaan ni Brodie na may lubag ang eroplano sa kalapit na isla ng Siasi, habang ang mga pasahero at tripulante ay inaalagaan ng rescue team ng isla. Tinawagan niya ang kanyang anak na babae at sinabing ligtas siya at uuwi na. Catch me if I